Paulit-ulit man nating naririnig pero may punto talaga ang binanggit ni Dr. Jose Rizal. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang mabaho at malansang isda. Dapat pahalagahan at gamitin po natin ng wasto ang mga wika sa ating bansa. At ngayong buwan ng Agosto, buwan ng wika sa Pilipinas. Kaugnay niya makakapanim natin ang dating direktor ng Sentro ng Wikang Pilipino ng UP at Associate Professor din ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa UP Diliman, si Professor Jovi Peregrino. Magandang umaga, Jovi. Magandang umaga, Awi. So, ano ngayon ang estado o state ng wikang Pilipino? Ang wikang Filipino ay kinikilala natin bilang wikang pambansa at ito ay naaayon sa ating konstitusyon na nagsasabi na ito ang dapat nating gamitin bilang medium ng pagtuturo. Ito rin ang dapat nating gamitin bilang wika ng karunungan. Sa buwan ng Agosto ay palaging sinasabing ito pinapasikat, pinasabi na ito ang dapat gamitin. Sa buwan ng Agosto ay pinagdiriwang ang buwan ng wika. Pero sa aking pagtingin, hindi lamang tuwing buwan ng Agosto dahil ang wika ay ginagamit mo 365 days no? Sa buong taon. Pero kung mapapansin natin, tuwing buwan ng Agosto, tila ito ay parang nagiging isa. Ang tawag ko nga dito sa aking article na isinulat noon sa UP Newsletter ay pambansang ritual. Ang ibig sabihin, hindi ito dapat magmukha lamang na gawain sa loob ng edukasyon, sa loob ng classroom, sa loob ng bakuran ng eskwelahan. At pagdating mo naman sa labas ay parang wala namang talagang problema. So, ang nakikita lamang natin dito na nag-highlight at nagsasabi ng pagdiriwang tulad ng pagsayaw, tulad ng pagsusuot ng mga damit na Filipino, ay eskwelahan. So, pagdating sa taong bayan, ito ay normal talaga na ginagamit. Kaya pinapakita natin na dapat ang pagdiriwang ay inilalagay natin talaga sa katotohanan. No? Hindi tayo nagpapaka-plastic na mula August 1, papahalagahan mo at pagkatapos ng August 31, pagdating ng September 1, ay hindi na ito mahalaga sa usapin ng edukasyon. Sa totoo lang, nakikita ko talaga na ang wikang Filipino ay buhay sa media, buhay sa taong bayan. Ang may problema sa sistema, ang may problema sa ating bansa sa usapin ng wikang Filipino ay ang edukasyon. At ito yung isa pa sa isang pinakamahalagang institusyon ng isang bansa. Nabanggit niyo yung edukasyon, no? May mga bagong pulisiya kaugnay nito, no? May mother tongue policy na sa elementarya, no? So, kumusta na to? Paano to ginagamit at epektibo ba talaga? Sa totoo lang, itong mother tongue na ito ay hindi na talaga bago. Marami na mga pag-aaral na nagsasabi talaga na malaki ang papel ng unang wika, yung lengua materna, yung mother tongue, yung inang wika mismo ng isang bata na magagamit mo para sa kanyang kaalaman. Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-aaral, ang dapat na gamitin mong medium o instrumento para matuto ka ng kaalaman na magiging karunungan ay yung wika mo. Dahil kapag ikaw ay gumamit ng instrumentong pag-aaralan mo pa, dalawa na ang pinag-aaralan mo, yung wika at saka yung nilalaman mismo. Sa ganitong anggulo, nakikita natin yung language barrier dahil sa halip na pag-aralan mo yung nilalaman, nagkakaroon ka ng hadlang na yung wika muna ang inaaral mo. Kaya para sa aking pagtingin, pinapakita natin na ang isang wika, hindi mo aaralin sa pamamagitan ng paggamit sa wikang ito bilang medium of instruction. Pero parang may problema sa ating pamahalaan, no? Kasi sa korte, madalas, no? English ang ginagamit, kahit puro Pilipino yung nasa courtroom. Yung ginagamit sa Kongreso, madalas, Ingles. Except for yung State of the Nation address ni Pangulong Aquino, ngayon, nasa Filipino na, no? Pero yung mga talumpati at debate, kadalasan ay sa Ingles. Kaya nga pinaliliwanag natin na ang wika ng politika ay dapat wika ng taong bayan para maintindihan sila ng taong bayan. At sa usapin na ng Filipino, pinaliliwanag natin na ang wikang Filipino ay isang natural na wika na nabubuo base sa iba't ibang mga umiiral na wika sa Pilipinas. So yung Tagalog, isa lamang dito. Ito mga politiko, kapag humihingi sila ng boto, humihingi sila ng kapangyarihan sa taong bayan na sila ay iboto, hindi naman sila nagsasalita sa isang dayuhang wika o wika na hindi alam ng kanilang mga botante. So sa paghingi ng kapangyarihan,
wika ang ginagamit nila na wika ng taong bayan. Ngayon, kapag nasa kapangyarihan na sila, ay nag-iiba sila ng wika, di taong bayan na magdidesisyon, ito ba ay representante ko, ito ba ay akin, ako ba ay ikaw? Nasa taong bayan yon. Kung mararamdaman mo na kapag hinihingan ka ng kapangyarihan, wika mong ginagamit, at kapag nabigay mo na ang kapangyarihan, nagsasalita sa ibang wika, di wag mong iboto. Okay, magandang payo yan. Maraming salamat, Professor Jovi Peregrino.